Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, maraming salamat po Hari sa oras na ito. So bago po ang lahat, ay nais ko munang magpasalamat sa gabing ito sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa pamamagitan ng nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Walang iba ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God. Sa lahat po ng mga viewers sa gabing ito, ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at panonood sa programa ng The Kingdom of God. So bago po ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay at humingi ng dakilang gabay sa aming dakilang guro. Walang iba ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bunansa. At gayon din sa mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad po ngayon, mga kapatid. Sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan, Zamboanga del Norte. At gayon din na ako'y nagbibigay pugay sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riam Bunansa, na siya po ang chairman, president po ngayon ng The Kingdom of God. At siya rin po ang chairman president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa ating Haring Adolfo Riam Bunansa, na siya po ang president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2, walang iba ang aming Haring Edgar Palor Ligutom, kasama ang kanyang Reyna Rospadillo Ligutom, maging ang kanilang prinsesa Eliana Ligutom, na nandun po sila ngayon sa banal na syudad sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan, Zamboanga del Norte. At sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, maging dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Especially po mga kapatid, na ako'y nagbibigay pugay din sa mga kapatid po natin na itinalaga dito po sa Region 2, na sila po ang maging official na mga provincial leaders. Na unang-una na aking binabati sa gabing ito, walang iba ang ating Haring Roger Pagumpana, na naka-assign po sa probinsya ng Isabela, na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng San Mariano, Isabela. Pangalawa na aking ating kapatid, walang iba ang ating provincial leader din ng Nueva Vizcaya, ang ating Haring Gerson del Rosario, na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng Aritao. Sunod, mga kapatid, ang ating provincial leader din ng
probinsya ng Quirino. Walang iba ang ating Haring Rubel Baltasar. Gayon din sa ating provincial leader dito sa Isabela pa rin, mga kapatid. Ang ating Haring Ruel Agustin na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang Ilagan Isabela. Pangalawa, ang ating kapatid na si Haring Elino Darakan na isa din provincial leader ng Isabela. Na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng Alicia Isabela. Gayon din sa ating kapatid na si Haring Oliver Resurrection na isa din pong provincial leader ng Isabela. Na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng Rojas Isabela. Gayon din ang ating Haring Edelberto Lacerona na isa din pong provincial leader dito pa rin po sa probinsya ng Isabela. Ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng Kabagan Isabela. Gayon din na ating binabati ang ating Reyna, isa din pong provincial leader dito po sa Nueva Vizcaya, ang ating Reyna Shirley del Rosario, na nakasign po sa Nueva Vizcaya na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. At gayon din sa ating kapatid na si Reyna Wilma Mercado na isa din pong provincial leader ng Nueva Vizcaya, na ang pinakasentro po niya, mga kapatid, ay ang bayan ng Jadi. Na at ako po ang inyong lingkod na isa din pong provincial leader ng Cagayan Valley. Na ang pinakasentro ko po, mga kapatid, ay ang bayan or ang Tugigaraw City, Cagayan. So bago po ang lahat, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat at humihingi ng dakilang gabay sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riam Bonanza. At maging sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok, mga hari at mga reyna, mga prinsipe at mga prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. So live po tayo ngayon sa The Kingdom of God Region 2 Official dito po sa probinsya ng Quirino, sa bayan po ng Madela, Quirino, na isa pong tahanan ng ating kapatid na walang iba na atin din pong binabati sa gabing ito. Walang iba rin na Merlita Baltasar ang naka-assign sa bayan ng or naka-assign dito sa bayan ng Madela, Quirino. So maraming salamat sa ating lahat sa gabing ito sapagkat narito po tayo ngayon, mga kapatid, upang magtalakay or magpatunay sa mga plano ng Diyos dito sa daigdig. So ano po ba ang istorya ng Diyos, mga kapatid? Ang istorya ng Diyos, mga kapatid, ay magtayo ng kaharian na tulad ba sa panahon, kung tayo po'y magbalik tanaw sa nakaraan, mga kapatid, na unang kaharian na naging tanyag sa naging tanyag sa buong mundo, mga kapatid, ay ang
bansang Babylonia. Nag-umpisa po ito or ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay nag-umpisa sa bayan or sa Jerusalem, mga kapatid. Nag-umpisa po ang kaharian ng Diyos. Nang unang naging hari na naging tanyag sa kaharian ng Diyos sa buong daigdig, mga kapatid, ay ang bansang Babylonia. Pangalawa na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Medo-Persia sa pamumuno ni Cyrus the Great. Pangatlo ay ang bansang Greece na sa pamumuno ni Alexander the Great na naging tanyag na kaharian sa daigdig. Pang-apat na kaharian na naging tanyag, mga kapatid, ay ang bansang Roma na naging tanyag na kaharian sa daigdig. Subalit ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay magtayo ng kaharian ng Diyos na ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, na ayon sa Daniel 2:44 na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin, mga kapatid, meron pang unang mga naging kaharian. Ayon sa aking sinabi kanina na mga naging tanyag na kaharian sa daigdig. 4 na mga bansa. Ngunit ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, nagpatuloy pa ba ang programa ng Diyos? Nagpatuloy pa rin ito, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nangaral ng mabuting balita sa bansang o sa Jerusalem, mga kapatid, sa bayan ng Jerusalem, mga kapatid, na ayon sa ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagdala ng kaharian ng Diyos upang ibalita sa mga tao doon, mga kapatid. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Lucas 4:43, na ano po ang nakasulat? So, ganito po ang sinabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, ayon po sa Punto. nakasulat sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay sinugo upang ibalita ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa mga tao doon, mga kapatid. Ngunit ang tanong, mga kapatid, tinanggap po ba ng mga tao yung dala ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? So, hindi po tinanggap ng mga tao doon, mga kapatid, ayon pa rin sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sa Isaias 1:4, kung ating basahin, mga kapatid. So, ganito ang sinabi. Bansang salarin,
bayan ng napapasan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel. Sila ay nangapalayo at nagsiurong. So ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, na sila'y mga suwail, bayang manggagawa ng kasamaan. Inamak nila ang banal na Israel. Sila'y napalayo na nagsiurong, mga kapatid, sa Diyos. Akalain mo, mga kapatid, yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo doon ay yun yung naging yun yung mga hindi tumanggap, mga kapatid. Hindi nila tinanggap yung Diyos doon sa Israel, mga kapatid. Bagkus, inuli nila yung Diyos na nagdala ng mabuting balita at ipinako pa sa krus, mga kapatid. Kaya't anong sinabi ng Diyos doon, mga kapatid? Ayon sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Matthew 21:43. 42-43. So, ganito po ang sinabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Punto. So ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos doon sa bansang Jerusalem, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ibig sabihin, mga kapatid, wala na doon ang Diyos doon sa bansang Jerusalem. Kung ating titignan yung kalagayan ng Israel ngayon, kung ating basahin po, mga kapatid, sa 2 Chronicles 15:3. Basahin po natin, mga kapatid. Dos Chronicles 15:3. So, ganito po ang sinabi. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at wala ng tagapagturong saserdote at wala ng kautusan. So ayon doon sa plano ng Diyos doon, mga kapatid, ay inalis niya na ang kanyang kaharian. Wala na doon ang kaharian ng Diyos. Wala na din po doon ang kautusan ng Diyos, mga kapatid. Saan na ito ibinigay ng Diyos, mga kapatid? Ibinigay niya na ito or inilipat niya ang kanyang kaharian sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang ating papatunayan sa gabing ito, mga kapatid.
kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ayon po sa unang patotoo na mababasa po natin sa Genesis 25, 23 hanggang 26. Genesis 20. Ha? 25. So, ganito po ang sinabi ng Diyos. At sinabi sa kaniya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24. Sa 24. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. 25. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Esau. Sa 26. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau. At ang pinangalan sa kaniya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. Punto. So ayon po sa parables ng Diyos, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. So ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay parables sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ayon sa parables ng Diyos, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Example, mga kapatid, sa mga kababaihan, kung sila po ay magbuntis, ano po ang kanilang magiging komadrona, mga kapatid? Di ba? Meron silang mga nurse. So, ibig sabihin din po, mga kapatid, dito po sa parables ng Diyos, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. So, ibig sabihin, si Rebecca ay isang daigdig, mga kapatid, na ang kanyang anak ay magbuntis ng dalawang bansa, mga kapatid. So ano ang magiging komadrona ni Ina Rebecca, mga kapatid, para mahanap or mapatunayan po natin, mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, gumamit pa rin ng Diyos ng isang bansa, mga kapatid, na ang bansa na ginamit ng Diyos ay ang bansang Spain.
mga kapatid, para matupad yung hula ng Diyos na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Kinakailangan, mga kapatid, meron siyang maging pumadrona na ang ginamit ng Diyos ay ang bansang Spain. Gumamit pa rin ng Diyos ng dalawang tao, mga kapatid, para maglakbay papunta sa Hilaga, mga kapatid. At sila'y nakarating noong October 12, 1492. So ayon pa rin, mga kapatid, sa parables ng Diyos, na ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, mga kapatid. So ang tanong, mga kapatid, sino si Esau? Kung ating aalamin sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Genesis 36:8. Basahin po natin, kapatid, kung sino si Esau. So ganito po ang sinabi, at tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So ayon sa plano ng Diyos, mga kapatid, si Esau ay siyang Edom. Sapagkat ang parables ng Diyos, mga kapatid, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Oras na Ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, na siyang Edom, mga kapatid. Kung ating titignan ang encyclopedia, mga kapatid, ang Edom pala ay ang bansang Amerika, mga kapatid. So ang parables ng Diyos, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika, mga kapatid. So ayon po sa plano ng Diyos na sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay pauwi na sana sa bansang Spain. Subalit sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa malayong silangan. At sila'y nakarating noong March 16, 1521 sa isang isla na wala pang pangalan, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang parables ng Diyos, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, at ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob, mga kapatid. So, sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay umuwi sa bansang Spain upang ibalita sa kanilang hari ang kanilang nadiskubre na isang isla na wala pang pangalan. Na ang hari doon sa bansang Spain ay si King Philip II. Ayon sa hari doon sa bansang Spain,
ay pangalanan nyo itong Pilipinas. So ito po ay hango sa pangalan ng hari sa Spain. Kaya't bumalik sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes sa isang isla at kanilang pinangalanan na Pilipinas. Nahango doon sa hari na ang hari doon ay si King Philip II. Kaya pinangalanan nila itong Pilipinas, mga kapatid. Kaya noong April 14, 1521. Ano po ang naganap sa taong ito, mga kapatid? Ayon sa plano ng Diyos, sa April 14, 1521. So, pinangalanang Pilipinas at ang pinangalanang Pilipinas na ayon sa parables ng Diyos na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. At ang pangalawang anak ni Rebecca, si Jacob. So ang tanong, mga kapatid, sino si Jacob? Ayon sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Isaias ay sa Genesis 32:28. So ganito po ang sinabi. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So ayon sa banal na kasulatan, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig, mga kapatid. Plus, ayon sa mga discoverer, mga kapatid, nais nila itong maging Kristiyanong paniniwala. Kaya't sa taong April 14, 1521, 2 years preparation. Pagka 1523, sa April 14, 1523, mga kapatid, naging ganap na Philippine is a Christian country. Sa taong 1523, naging Kristiyanong paniniwala ang bansang Pilipinas. So para matupad ang hula ng Diyos, mga kapatid, na malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika po ba ay tunay na malakas?
ayon sa plano ng Diyos. So tunay mga kapatid, ang bansang Amerika ay tunay na malalakas ang kanilang mga kagamitan. Pangalawa mga kapatid, ang bansang Amerika po ba ay tunay na mapula? So tunay mga kapatid, sapagkat sila'y pag masinagan sila ng araw, ang kanilang mga kutis ay mapula. Pangatlo mga kapatid, tunay ba na ang bansang Amerika ay mabalahibo? Tunay, lumalabas ang kanilang mabalahibong pangangatawan. So para matupad ang hula ng Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Ang tanong mga kapatid, ang bansang Amerika ay maglilingkod sa bata. So ganito po ang hanay mga kapatid. Sa taong 1945, ang tanong, ano po ang naganap sa taong ito? So dinigma po ng bansang Japan ang Pilipinas. Para matupad yung hula ng Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata, ang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi kusang tumulong ang bansang Amerika sa Pilipinas para matupad yung hula ng Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata, mga kapatid. Kaya't sa taong 1946, mga kapatid, ano po ang naganap sa taong ito? Dito po nagkasundo ang Amerika at ang Pilipinas na Philippine-American Friendship Day sa taong 1946. Mga kapatid, Naging malaya ang bansa. kaya naging malaya ang bansang Pilipinas sa taong 1946. Na ang plano ng Diyos, mga kapatid, na ayon sa parables, na ang unang anak ni Rebecca ay ang bansang na si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob na siyang Israel na siyang bansang Pilipinas. Dalawang bansa ang ginamit ng Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito po ay discoverer sa plano ng Diyos, mga kapatid, para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yan po ang aking pinatunayan sa gabing ito, ang unang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Na hindi po ako mahiyang sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So maraming salamat sa oras
na ito, lalong-lalo na po na ako po'y humihingi ng pasasalamat sa ating mga tagapakinig sa gabing ito sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. So ito po ang aking pinatunayan sa gabing ito na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So ako po ay nagpapasalamat sa aming dakilang guro na siyang supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Filimon Ondok Iriam Bonanza. At sa ngalan din ng ating mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Iriam Bonanza. At sa gabing ito, maraming salamat sa ating lahat. Isang mapagpalang oras sa ating lahat. So ang susunod po na siyang magpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, walang iba ang ating kapatid, Haring Nilo Perez. Salamat, Prince. Thank you. Una sa lahat, ako po si Haring Nilo Perez, naka-assign sa Dumabato Sur. Barangay bilang barangay leaders. Una sa lahat, ako po magbibigay pugay sa ating Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Ondok Iriam Bonanza. At sa atin mahal nga Prinsipe Rocky Y. Iriam Bonanza, siya ang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa atin mahal na Haring Adolfo Bidad Iriam Bonanza, siya ang presidente ng Deuterium Project of the Philippines. Ngayon, at sa mga 5 spiritual mother, 12 tribes, 12 apostoles nga ginabibilangan dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotom. At sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligotom. At sa kanilang prinsesa. Magandang gabi sa ating lahat. Sa mga 70 prophet nga ginabibilangan dito, sa amin mga provincial leaders, lalo na ang Province of Quirino, Haring Rubel Baldassar. At sa lahat sa mga municipal leaders, mas lalo na sa akin municipal, Reyna Merle Baldassar. At sa lahat ng mga leaders sa barangay down to purok leaders. Ang ating tema ngayon, kung nasaan ang kaharian ng Diyos nga inalis doon sa Jerusalem kag binigay sa isang bansa nga nagkatabunga. Ganito magkapatid ang nangyari ng ating Ginoong Hesus doon sa Israel. Sana ang Ginoong Hesus natin
susuro doon sa Israel, sa mga tao na maghahari. Pero, ang tanong, tinanggap ba siya doon sa Israel bilang hari? Wala. 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 Kahit may isa. Wala. Sa isang minuto. Wala. Hindi na subukan. Iyon na ang kaharian, inalis doon sa Israel, kaginbigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ganito, ngayon mga kakapatid, patutunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos nga inalis mula doon sa Israel, kaginbigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ayon sa banal nga kasulatan, mababasa sa Isayas 2:4. Sorry. Ganito po ang sinasabi. At siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi na magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Punto. Sudsud. Sibat. Tabak, sudsod, sibat, at karik. Ang bansa hindi laban sa ibang mga bansa. Ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Dinito ang anay. Sa taon ng 1935. Ang tanong, sino ang presidente ng 1935? Ang presidente dito sa 1935 ay si Manuel Quezon. Si Manuel Quezon ay nagtatag ng Article 1. Article 1, Section 4. Nga ang bansang Pilipinas ay hindi mapakiglaban sa anuman nga mga bansa. Naglipas ng 35 years. 35 years. Ang sukat 5 plus 5, 0. Bring down 1. Carry 1. 4 plus 3. 3 plus 3.
plus 1, 7. Bring down 19. Ito ang tanong. Sino ang presidente ng sino ang presidente ng 1970? Yun ang presidente dito, walang iba, ay si Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos ay revive na ito. Yung ang batas ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4. Ito naman ang ginawa ng ating Ferdinand Marcos, Article 2, Section 3. Nga, ang ibig sabihin, yun ang bansang Pilipinas hindi man magpakiglaban sa ibang mga bansa. May preparasyon 2 years. 2 years. Zero plus 2. 2. Yung daw 7. Bring down 19. Ang sukat ay 1972. Ang tanong, ano ang naganap ng 1972? Walang iba ang naganap, Marsalo. Di ba? Marsalo. Marsalo. Ang ibig sabihin, ang mga armas na mga walang lisensya, kumpiska ito ng Pangulo na mga walang lisensya. Yung mga armas ito na kumpiska na ipon, ipapatapon sana ito sa gitna ng mga dagat. Pero nakikita ni Ginang Imelda Marcos, yung mga armas ay matitibay at makikinang. Pinapunta na ito ni Imelda Marcos doon sa pagpatunawan ng mga bakal. Itong ginawa tabak gawin sudsod. Ang sibat gawin karet. Ang tanong, saan ito ginagamit? Hindi sa bukid. Bukid. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Saan ito naganap? Bansang walang iba. Bansa Pilipinas.
bansang Pilipinas? Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Hindi ako mahihiya, natatakot nga sabihin sa inyo, yun ang bansang Pilipinas, siya ang kaharian ng Diyos. At ito yung akin nga pinatunayan sa inyo, mga kapatid, yun kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ako po, ni Haring Nilo Piris, nakadestino sa Barangay Dumabato Sur, Madila, Quirino. At mapasalamat din ako sa atin mahal na Haring Pilimon Undok Riam Bonanza at sa atin mahal nga Prinsipe Rocky Riam Bonanza at sa atin Haring Adolfo Bidad Riam Bonanza at sa mga buong pamilya ng mga Riam Bonanza. Magandang gabi sa ating lahat. Isusunod ko yung